paano ba yan maging piso? So, gagamit naman tayo ng Binance, no? So, ibenta natin sa Binance, no? Kasi tayo sa Binance. Dito sa Binance, buksan natin yung Binance. Pero kung wala kayong Binance, wala kayong FMCP, pwede naman makisuyo sa aking exchanger, no? So, tapos ako na yung magpapadala doon sa GCash mo or sa bank mo. So, ito yung USDT, no? So, i-click na natin dito deposit. No, deposit lang. Tapos, yung network niya is Tron. Tandaan mo po, yung network niya is Tron. Kailangan hindi ka magkamali po. So, tandaan natin ulit. So, ano ba? Dito ka sa wallet, spot. Tapos, i-click lang dito deposit. Tapos, piliin itong USDT. Tapos, yung network is Tron. Tapos, ito yung wallet address. Yan, ito. I-copy lang to. So, copy mo yan. Tapos, punta ka sa FMCP na exchanger. Ito po. So, i-click naman dito yung USDT. Tapos, click mo dito withdraw. Tapos, i-paste mo dito yung wallet address ng Binance mo. Tapos, yung network is Tron. Kailangan hindi ka magkamali. Tron. Tapos, yung amount is pwede na yung ubusin. 68. Kasi yung may gas fee ka naman na 20 pinit. So, pwede ubusin yan. 68.88. No? 68.88. Tapos, i-click mo dito withdraw. So, pagkatapos na yung withdraw, i-click mo send code. Yung code dyan, andun naman sa email. So, kunin naman natin sa email. Punta ka dito sa email. So, yan. Dito, refresh natin. So, dito po, email. Ito. So, 68 yan. Ito yung OTP. Copy lang natin. Copy. Tapos, balik tayo sa email. Yan, email. Tapos, yung authenticator code Google. So, kunin din natin. Dito yan. Authenticator. Yan. Authenticator sa email. Sa Google. Ito po. FMCP ito. Copy natin. So, hindi kasi basta-basta niya na ma-withdraw pag walang code. No? So, ganun ka safe and secure yung pira natin. Okay? Tapos, confirm. So, yan. So, yan na po, no? Screenshot natin. So, yan po, nakapag-withdraw na tayo ng $68.88. So, ngayon, andun na sa Binance. So, check natin dito sa Binance. Tapos, dito na natin ibenta sa merchant, no? So, antayin natin dito, refresh lang. So, ganun lang kabilis, no? Instant yung withdrawal dito. So, dito naman sa Binance, para mabilis, no? So, safe and secure na yung pira mo. Dito na sa Binance, no? Galing sa mining, FMCP exchanger, tapos dito na sa Binance, okay? So, sa Binance naman, i-check natin dito kung pumasok. Check natin dito sa deposit. Yan na natin, no? Hindi pa. Tayo lang. Refresh lang natin. So, check natin dito balik tayo sa Pinit kung na-send na ba. Okay? So, successful naman. I confirm, no? Confirm rin natin. So, wala na. Wala na yung USDT, no? So, yan na po. So, balik tayo dun sa, Binance. Tingnan natin kung pumasok sa Binance. Pumasok ba sa Binance? So, ayan. So, check natin dito. Ayan, completed na. Yan, no? Pumasok na pala. So, check natin dito. So, kailangan meron ka ding Binance. Pero kung wala kang Binance, pwede tayo mag P2P, no? So, yan, pumasok na. So, ang worth pala ang worth sa $68 is completed na. So, pumasok na. Galing sa FMCP natin. So, ang worth pala is 3,369 yung ang value doon sa $68 no? Yan. So, paano natin yan maging pira o maging cash in piso? So, pira na yan, dollars. So, gawin natin piso para pwede natin pangbayad sa mga due date natin, mga bills natin, no? So, panggasto sa bahay, po ganon. So, i-click lang dito natin, transfer lang muna. Transfer natin to funding. Transfer. Tapos, i-click natin dito max. Tapos, confirm transfer.
Tapos, so, andito na yan sa pending. So, ayan. So, pag andito na yan sa pending, refresh lang natin. Refresh lang. So, ibenta naman natin sa merchant. Okay? Sa merchant ng Binance. So, papalitan natin ng piso. So, yung $68 natin, papalitan ng piso. Yan, okay? So, tayo natin lang. Yan, dito na. No, sa pending. Yan po. So, ngayon natin dito is P2P na tayo. P2P. Click natin P2P. Tapos, para mabilis, ang gamitin natin dito is Express para napakabilis, no? I-click na lang dito. Tapos, ang gagawin naman dito is may naglagay buy and sell. Ang gawin natin dito is sell, no? Kasi ibenta natin yung USDT. Tapos, i-click natin dito max. Yan. So, naka-max na. So, max na po siya. So, 69.24. No, siguro nadagdagan, no? So, ang palitan niya ngayon is 56.95, no? Bumaba medyo yung yung dollars, no? So, i-click lang din dito sell with 0p, no? So, ngayon is i-confirm natin ito, GCash ko, no? So, i-click natin dito confirm sell. So, ang babayaran sa merchant is ito, 3,932.83 ang ibabayad sa merchant natin. Ito po, no, 3,932.83. So, ang gagawin natin, i-message natin yung merchant. Hello, good evening. Good evening. Evening, sir. Ito po, GCash ko. GCash number. Pwede natin ibigay. Uh, 0917-439-8687. Jonathan G. Jonathan G yung sa GCash ko. 439-8687. So, yan po. So, hintay-hintay lang natin na i-release na yung pira. So, wag mong i-release yung coins hanggat hindi pumasok yung pira mo sa GCash. So 3,032. So, check natin sa GCash. So, check tayo sa GCash. Yung GCash natin, login tayo kung pumasok na yung payout natin. So, yan. Yan, pumasok na 3,032.83. Nagpadala na siya. So, check natin talaga, no? I-verify natin. So, bago tayo mag-release. Okay? So, check natin dito. GCash. Check natin kung pumasok. Yan. So, yan. Pumasok na. So, magkano ngayon? 3,932.83. So, check natin. 3,932.83. 3,932.83. So, makita mo yan sa transaction. Yan po. So, pag naka-plus sign yan, ibig sabihin nakapasok. Yun, pumasok. Ito, negative. Palabas to. Palabas, no? Ito, pumasok. 3,932.83. Okay? So, dito, yan o. So, meron na tayong income. Okay? So, ganun po ka bilis at instant withdrawal po. Walang sablay simulat na nag-start yung company. No? Wala talaga siyang sablay sa payout. No? So, magto 2 years na ako dito. Simula na lagi ako nag-withdraw every month or instant kasi withdrawal dito, wala talagang sablay, wala siyang delay sa payout. So, ganun ka tindi yung withdrawal dito sa Pinet Coin. So, kung gusto mo itong matutunan at malaman, i-PM nyo lang ako, i-message mo lang ako para i-guide kita kung paano siya gagawin step by step. So, mag-video call tayo para mag-guide kita, no? Step by step. So, thank you for watching po. Bye-bye and God bless.